shut your mouth, huh? Shut your mouth. This is hard. It's hard, so you must split them good. Agu, these are the ones that killed your father. Go on. These are the ones, the dogs that killed your father. Chop him! Sa panahon ng isang digmaan si Agu at ang kanyang pamilya ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Isang lalaki ang kumaway sa kanila sa isang malapit na tindahan at nagmadali sila sa loob at nagtago. At sa kadiliman nagkubli sila ng magkakasama habang nagdarasal na huwag silang matagpuan. At sa labas umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa lansangan habang nagpapalitan ng putok ang mga sundalo nang biglang isang putok mula sa isang tangke ang tumama sa tindahan na nagpataranta sa lahat ng nasa loob. At sa sandali ng matinding takot isang lalaki ang binuksan ng pinto at biglang lumabas ngunit bago ito makalayo ang mga sundalo ay pinagbabaril siya. Ang mga natitirang nakaligtas at kinaladkad sa labas at pinilit na pinaluhod habang inaalam ng mga sundalo kung aling faction ang kanilang pinaglalaban. At upang kilalanin ang kanilang pagkakakilanlan pinatawag nila ang isang lokal na babae at umaasang makikilala sila nito. At dahil sa isang matandang may sama ng loob sinabi ng mga matanda na hindi niya kilala ang mga ito at sinabi na malamang sila ay mga rebelde. Nagmakaawa ang ama ni Agu ngunit hindi natinag ang mga sundalo habang nagbigay sila ng sentensyang kamatayan sa kanila. At dahil wala ng oras ang takot na ama ay tinipon ang kanyang anak na tumakbo habang nanatili ito kung saan sunod-sunod na putok ang tumapos sa kanila. At bago pa maproseso ni Agu ang pangyayari ang kanyang nakakatandang kapatid ay tinamaan din habang nagmadali si Agu sa kanya ngunit isa pang bala ang muntik tumama sa kanyang ulo. At dahil walang pagpipilian iniwan nito ang kanyang kapatid at tumakbo papasok ng kagubatan. Habang nag-iisa at nagdadalamhati si Agu ay gumala ito ng walang patutunguhan at iniisip ang kanyang pamilya hanggang sa narating nito ang isang kubo. At sa loob nakita nito ang isang sako ng harina at ilang kagamitan sa pagluluto. Sinubukan nitong gumawa ng apoy ngunit nahihirapan ito at dahil walang ibang pagpipilian kumain ito ng mga damo para maibsan ang kanyang gutom. At dahil mahina at masama ang pakiramdam lalo itong nagtungo sa kagubatan at sa sumunod na umaga nakita ni Agu ang isang barilan habang yumuko ito sa isang sulok ngunit isang lalaki ang umatake sa kanya. At dahil pinagkamalan si Agu bilang PLF na sundalo kinaladkad siya ng mga rebelde kasama ang iba pang nahuli nila. At ilang sandali ang lumipas ang komandante ay dumating upang suriin ang grupo. Ang kanyang mata na napunta kay Agu ay nagulat na makita ang isang bata na kasama sa mga bihag. Nalaman ng komandante na isang bata ang nakahuli kay Agu habang humarap ito sa isa niyang tauhan at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin sa bata. Iginiit ng lalaki na si Agu ay masyadong maliit para maging isang banta ngunit hindi kumbinsado ang komandante sa kanya. Nagtanong ang komandante kay Agu at nagtatanong bakit ito nag-iisa sa kagubatan. At nang nanatiling tahimik si Agu nagbanta ito na ipapakain siya nito sa mga tauhan niya at dahil natakot tuluyang nagsalita si Agu at pinaliwanag na ang mga sundalo ay pinatay ang kanyang pamilya at napilitan siyang pumasok sa kagubatan. At sa halip na itapon siya nakakita ng potensyal ang komandante at sinabi sa lahat na gagawin niya ito maging mandirigma. Pagkatapos ay binigyan ng mga rebelde si Agu ng isang kahon ng mga supply at pagkatapos ay nagpatuloy sila. At sa loob ng maraming oras nagmarcha sila sa gubat hanggang sa marinig nila ang tunog ng isang helikopter at mabilis silang nagtago. At nang marating nila ang kampo ang mga lalaki ang ay kumanta upang ibalita ang kanilang pagbalik habang ipinamigay ang mga rasyon sa lahat maliban kay Agu na nanunood sa labis na gutom. At dahil desperado nagmakaawa ito para sa pagkain ngunit kinutya siya ng mga sundalo at pinaalala sa kanya na hindi siya kabilang sa kanila. Inutusan ng isa sa kanila si Agu na umakyat sa bakanteng upuan at sumaludo. At nang maglaon tinipon ni 2IC ang mga sundalo at pinaliwanag nito na sinasamantala ng NRC ang kaguluhan upang bumuo ng sarili nilang gobyerno ngunit hindi nila ito susuportahan. Ang tunay na laban nila ay sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na ipinagpalat ang yaman ng kanilang bansa kapalit ng dolyar. At sila ang mga NDF at papatayin nila ang sinumang harang sa kanilang daan. At sa sumunod na araw tinipon ng komandante ang NDF habang pinasiklab niya ang mga ito tungkol sa paghihiganti laban sa mga sundalo ng PLF na sumalakay sa kanilang mga kababaihan at pumatay sa kanilang pamilya. Tinipon niya ang mga ito na hindi lamang lumaban kundi agawin na rin ang kayamanan para sa kanilang sarili. At sa oras na yon ang mga bagong recruit ay pinasimulan ng mga lalaking nakaitim na nagbigay ng kakaibang orasyon. Sinugatan nila ang balat ni Agu pagkatapos ay pinilit ito na tanggapin ang hamon. At sa oras na tanggalin sa ilalim ng lupa ay diniklara ng mga sundalo na siya ay bagong silang at upang tapusin ang inisyasyon nagpaputok sila sa mga ito upang makumbinsi sila na hindi sila tinatamaan ng bala. At nang hindi sila tinamaan idiniklara ng komandante na sila ngayon ay mga immortal na. At sa gabing yun sinunog ng NDF ang kanilang mga kubo at nagmarcha habang huminto sila sa isang tulay at naghanda para sa isang pananambang.
At bago pa magsimula ang pag-atake tinawag ni Preacher si Agu at binalaan nito na manatiling tahimik kahit ano pa ang mangyari at kahit kagatin pa ito ng ahas dapat siyang mamatay ng tahimik. At ilang sandali may nagpadala ng senyales na ang convoy ng PLF ay paparating na. Humarang ang hukbo sa kalsada at nagpadala ng isang missile bago sila tuluyang makatakas. Naubusan ng bala si Preacher at inutusan si Agu na magdala ng mga bala para sa kanya. Inutusan ng komandante ang kanyang mga tauhan na kunin ang supply ng kalaban at hulihin ang sinumang nakaligtas at tinuon nito ang kanyang pansin kay Agu at inutusan nito na patayin ang lalaki. Lumuhad ang lalaking nahuli at nagmamakaawa ngunit ang komandante ay lumapit at pinaalala kay Agu na ito ang uri ng lalaki na pumatay sa kanyang buong pamilya. Pagkatapos ay kinuha nito ang isang patalim sa isa sa kanyang tauhan at ipinakita kung paano ito gamitin. Nag-alinlangan si Agu habang nabalot ng awa ang kanyang mata ngunit sa ilalim ng utos ng komandante pinilit nito ang kanyang sarili na kumilos. Pumasok si Striker sa tabi niya at ang mga bagay ay biglang nawala sa kontrol. Ang kalungkutan ni Agu ay nauwi sa matinding galit habang ang kanyang mga kilos ay mas naging matigas habang ang kawalan ng pag-asa ay mas nagiging mas madilim. At nang hamu pa ang tensyon bumulong si Agu ng isang panalangin at inamin sa Diyos na nagawa nito ang pinakamalalang kasalanan sa lahat. Ngunit sa kaibuturan kinumbinsi nito ang kanyang sarili na ito ang tamang gawin. Pagkatapos ay binigay ni 2IC kay Agu ang sarili nitong gamit at sinabi na alagaan niya ito. At ilang sandali natisod si Agu at nagsukas sa bagong klase ng pamumuhay na napasukan niya. At nang maglaon inalok ni Striker ang kanyang sapatos kay Agu na isang pambihirang tanda ng pagtitiwala. At dahil dito nagtanong si Agu tungkol sa kanya ngunit tumugon lamang si Striker ng mga senyales. Pinagmasdan siya ni Agu at nagtataka kung bakit ang bata ay hindi nagsasalita kahit isang beses at nagtanong ito kung bakit. At sa sumunod na umaga ang NDF ay umalis sakay ng mga ninakaw na sasakyan. Huminto sila sa kagubatan kung saan si Agu at Striker ay nasangkot sa isang laro ng taguan habang ang iba pa ay nangangaso. At hindi nagtagal lumakas ang kanilang mga boses habang kumakanta at nagdiwang dahil nakahanap sila ng makakain. At sa gabi habang kumakain sila sinabi ng komandante sa kanila ang lahat ng mga gantimpala na matatamasa nila sa oras na matapos ang digmaan mula sa masasarap na pagkain hanggang sa mga babae. At hindi nagtagal nag-abiso si 2I na nakakita sila ng ilang refugee at inimungkahi nito na ibalik sila sa kanilang lugar. At sa sumunod na araw naglunsad ng pag-atake ang NDF sa isa pang nayo na hawak ng PLF. At habang madami ang nasawi nagmakaawa si 2I sa komandante para sa tulong at sinabi na trabaho nila ito. At kalmado inilabas ng komandante ang kanyang bagong telescope para matukoy ang posisyon ng kalaban pagkatapos ay binigay ito kay Agu upang subukan niya ito. At nang inabot ito ni Striker malamig na hindi siya pinansin ng komandante habang tinipon nito ang kanyang tauhan at inutusan sila na pabagsakin ang tulay. At sa oras na matapos ang talumpati pinamunuan nito ang pagsulong at habang sumusulong ang NDF lumitaw si 2I sa kanyang posisyon at sumiklab ang mga putok sa lahat ng direksyon. Tumindi ang sagupaan at nadaig ng mga rebelde ang puwersa ng PLF. At sa gabing yun habang nagaganap ang seremonya ng libing naghanap si Agu sa katawan ng mga sundalo para sa ilang armas. At sa halip naglabas ito ng kaunting protein powder bago lumabas para sumama sa iba pa. At ilang sandali lumapit si Striker at sumenyas patungo sa headquarters ng komandante. Pumasok si Agu sa silid ng komandante at narinig ito sa radyo kausap ang kanyang nakakataas. Malinaw ang utos sa kanya na sanayin ito si 2I para maging pinuno upang sakupin ang mas maraming nayon at gawin ang kanilang plano patungo sa tagumpay. Pumayag ang komandante ng walang pag-aalinlangan at nang matapos ang tawag lumapit si Agu at binigay sa kanya ang protein powder na nakita nito. Pinuri ng komandante ang katapangan ni Agu sa labanan at sinabi na may katangian nito ng isang pinuno ngunit dahil bata pa ito iginiit nito na kontento na siya bilang tagasunod. At sa sandaling ito hinikayat siya ng komandante sa kanyang silid at binigay ang isang bini na may kasamang charm bilang tanda ng isang pasasalamat. At mas pinalala pa ito humingi ito ng pabor kay Agu habang lumabas ito sa silid na halos hindi na makalakad. At si Striker na nag-iisa niyang tunay na kaibigan ay nagmadali at sinuri siya mula sa mga pinsala. At sa mga sandaling yun naunawaan ni Agu kung bakit hindi nagsasalita si Striker. At sa sumunod na umaga hinabol ng mga bata ang manok sa paligid ng kampo at umaasa na mahuli ang kanilang hapunan. Malungkot na nag-iisa si Agu na malayo sa grupo hanggang sa napansin ni Preacher ang kanyang pag-uugali at tinawag siya nito. Gumawa si Preacher ng maliit na hiwa sa ulo ni Agu at naglagay ng kakaibang powder sa sugat at sinabi na pampaswerte ito. At sa sandaling tinanggap ito ni Agu ang kanyang mundo ay umikot at kalaunan ang komandante ay tinipon sila para sa isang labanan. Sinabi nito sa kanila ang sunod na target ay isang bayan na naakusahan ng pakikipagtulungan at nagbabala na lahat ay papatayin nila.
At habang nagmarcha sila nadaanan ng mga rebelde ang isang bus na puno ng mga tao habang si Agu ay nanginginig pa rin sa powder at sigurado na narinig nito ang boses ng kanyang ina habang papalapit sila sa labanan. At nang magtakbuhan ng mga taga-nayon sa takot walang awa na pinagpapatay sila ng hukbo ng NDF. At nang maglaon si Striker at Agu ay nagpalitan ng ilang ngiti habang ang ilan sa mga batang rekrut ay ginagaya ang komandante. At unti-unti tinanggap ni Agu ang brutal na realidad at mas lalong napadpad sa buhay ng isang batang sundalo. At nang maglaon sinalakay nila ang isa pang nayon at winasak ito at nakita ni Agu ang isang babae pati na ang batang anak nito na babae. At sa kanyang lagay pinagkamalan nito ang babae bilang kanyang ina at niyakap ito. Habang itinulak siya ng babae at iginiit na hindi siya anak ng babae. Ang realisasyon ay tumama sa kanya kung saan umatras si Agu pagkatapos ang mga sundalo ay tumingin sa babae ng may nakakatakot na ngiti. At sa malapit si Striker ay bumalik sa bata at si Agu na natatakot at nalilito ay sumunod sa kanyang utos at mas lalong lumubog sa kadiliman na nakapaligid sa kanya. At dahil sa labis na awa bumalik si Agu sa silid at tinapos ang paghihirap ng babae sa harap ng lahat. Ang iba pang sundalo ay nagalit sa kanya dahil sinira nito ang kanilang kaligayahan ngunit umalis si Agu ng malamig at walang pakialam. At nang maglaon sa nayon ng asiwa ang komandante habang ang mga granada ay inilagay sa bibig ng mga bihag. At hindi na tinagtumalikod ito at naglakad papalayo at sinabi na pinapatawag sila ng kataas-taasang komandante. Inutusan ng komandante ang kanyang tauhan na mag-iwan ng isang nakaligtas upang ipakalat ang balita tungkol sa NDF. Pagkatapos ay dinala nito si Striker at Agu sa kanyang squad bago tuluyang umalis at makipagkita sa general. At sa gate pinakilala nito ang kanyang sarili at pinapasok sila ng mga guard at sa oras na dumating sila sinabihan ang mga rebelde na maghintay sa lugar. Nakatitig ng masama ang komandante sa lalaking Asyano na nakaupo sa tabi niya at nag-aalab ng paghihinala. At ilang sandali dumating ang isang lalaki at pinaalam sa lalaki na nais siyang makita ni Goodblood. Ang komandante ay nagulat at hindi makapaniwala na pinayagan ng kataas-taasang komandante ang Asyanong lalaki na makita ito bago siya. Ang grupo ay naghintay ng ilang oras bago pa may pumansin sa kanila pagkatapos ay dinala sila sa isa pang silid para lamang muling maghintay. Humiling ang komandante ng tubig para sa kanyang tauhan ngunit ang binigay lamang sa kanila ay tubig na nakalagay sa plastic. Ang kanyang mata ay napunta sa isang engranding upuan na nakalaan para sa general at tinignan niya ito ng may inggit bago tuluyang nakatulog sa lugar. At pagkalipas ng ilang oras bumalik ang lalaki na may dalang balita at ang general ay handa na silang makita. Mainit na tinanggap ni Goodblood ang mga sundalo pagkatapos ay inutusan ng mga tauhan ng komandante na kumain at si Tuay lamang at siya ang sinabihang maiwan. At sa oras na umalis ang iba pa ibinalita ng general ang pagbabago sa plano at ang pagsalakay sa kabisera ay kinansela at sa halip itinaas nito ang komandante bilang Chief of Security habang binigay ang pamumuno sa kanyang hukbo kay Tuay. Mabilis na unawaan ng komandante na hindi ito isang gantimpala at isa itong paraan para palitan siya. Tinanggap ni Tuay ang bagong papel niya nang walang pag-aalinlangan ngunit sinigawan siya ng komandante na itikom ang kanyang bibig at umalis. At mag-isa kasama ang general inakusahan niya ito ng pagbaba sa kanyang posisyon at hiningi ang kayamanan na ipinangako nito. Pinigilan siya ng general ng malamig na salita at pinaalala sa kanya ang pagiging masunuri ng isang sundalo. Pagkatapos ay pinaalala nito sa kanya na siya ang mukha ng kilusan at hindi ang komandante. At dahil natalo nagplano ang komandante ng isang gabi kasama ang kanyang mga tauhan bago umalis. Dinala nito ang kanyang mga tauhan sa isang lugar na mahirap matukoy na isang bahay aliwan. At sa loob inihain nila ang isang maligamgam na beer habang gumawa ng hakbang si Tuay para sumama sa iba ngunit pinigilan siya ng komandante at iginiit na manatili ito at ang gabi na ito ay pagpugay sa kanyang promosyon. Tinawag ng komandante ang manager para magdala ng babae para aliwin ang mga kalalakihan at humingi ng espesyal na babae para kay Tuay. At hindi nagtagal ang mga babae ay dinala habang kumuha ng tig-iisa ang mga lalaki habang ang mga batang sundalo ay naiwan sa isang tabi. At nang makaalis ang mga lalaki ang mata ni Agu ay napunta sa isang batang waitress na may bahid ng kuryosidad na sumibol sa kanya. Ngunit bago pa ito kumilos isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar habang dinala ng mga sundalo ang bangkay ni Tuay na nagpupumilit pang mabuhay. Inakusahan nito ang komandante ng paglagay sa kanya sa alanganin ngunit ang mga salita nito ay tila bumagsak sa tainga na walang marinig. At sa halip bamaling ang komandante sa mga babae at humiling ng paliwanag at inamin ng isa na pinaglalaroan nito ang kanyang baril nang pumutok ito ng aksidente. Patuloy na isinisigaw ni Tuay ang kanyang akusasyon ngunit pinutol siya ng komandante at inutusan ng kanyang tauhan na patayin silang lahat at hiniling na kunin ang katawan ni Tuay kasama ang iba sa mga babae. At sa sumunod na umaga pinanunod ni Agu si Tuay habang nahihirapan nito at bamulong na lahat ng ito ay walang kwenta bago tuluyang nawalan ng buhay.
Tahimik na inulat ni Ago ang kanyang pagkamatay sa komandante na binaliwala ito ng may malamig na pragmatismo at sinabi na mahirap ang panahon na yon at hindi nito alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Ngunit itinuon nito ang kanyang titig kay Ago at sinabing may tiwala ito sa kanya. At sa gabing yun ang mga rebelde ay nagluksa sa pagkamatay ni Tuay at ipinagdasal ang kanyang kaluluwa. Pinangalanan ng komandante ang kanyang kapalit pagkatapos ay hinimok ang mga kalalakihan na punuin ang kanilang mga sariling bulsa at sa halip na maghintay sa gantimpala na pangako sa kanila. At sa ilalim ng kadiliman mas lalong sumulong ang NDF sa loob ng kagubatan habang huminto sila para magpahinga ngunit naantala sila ng mga paparating na missile. Sumiklab ang pagsabog sa kampo na ikinamatay ng ilan sa kanila kabilang na ang pumalit sa pwesto ni Tuay. At habang nakatitig si Ago sa mga bangkay na nagkalat sa harapan niya isang mabigat na katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan. At kapag natapos ang digmaan hindi na nito kailanman makikilala ang buhay ng isang bata. Nagpatuloy sila sa kadiliman ng gabi ngunit sa kaibuturan alam ni Ago na nawala nila ang pag-asa para sa magandang kinabukasan. At sa sumunod na umaga ang matinding gutom ay nagtulak kay Ago at Striker na kumain ng buhay na tipaklong. At habang pumasok sila ng malalim sa kagubatan sumiklab ang putok ng baril at nagkalat ang grupo para magtago. At nang tumigil ang putukan inutusan sila ng komandante na umalis agad at napansin ni Ago si Striker na hindi gumagalaw. Nagmadali ito at napagtanto na si Striker ay lubhang nasugatan at dahil sa dalisay na determinasyon binuhat siya ni Ago at dinala sa kanyang likuran. Naabutan nila ang iba pa ngunit habang tumatagal ang oras naubos ang lakas ni Ago at gusto na nitong aminin na hindi na nito kayang magpatuloy. Ngunit sa halip lumapit ito at marahan na sinabi kay Striker na naririnig nito ang kanyang ina na umaawit. At nang nanatiling tahimik si Striker alam ni Ago na tila may mali habang inilagay niya ito sa sahig at nagmamakaawa ngunit si Striker ay hindi na gumagalaw. Nagtipon ng iba pa at naunawaan ang bagay nang walang anumang salita at marahan na tinakpan siya ng dahon. At nang maglaon lumapit si Ago kay Preacher habang nagpapaputok ito sa hindi nakikitang kalaban. At nang maubusan ng bala inutusan nito si Ago na kumuha ng mas maraming bala habang nagtanong ito sa iba pa ngunit walang sino man ang may sobrang bala. At dahil walang ibang pagpipilian bumalik ito sa pangunahing kampo at habang pabalik nakita ni Ago ang mga nabubulok na bangkay pati na ang mga umuungol na may sakit at ang desperadong paghahanap ng ginto na hindi nila kailanman matatagpuan. At nang marating nito ang lugar sinabi nito sa komandante na kailangan nila ng bala at nagbuntong hininga ito at inamin na hindi sana ganito ang kahihinatnan ng mga bagay. Pagkatapos ay sinabi nito kay Ago na huwag mag-alala dahil siya ang kanyang ama at palagi siya nitong proprotektahan. At bago pa sumagot si Ago lumapit si Preacher at inulat nito na naubusan na sila ng bala at idineklara na aalis na sila. Tumugon ng komandante at iginiit na walang sumusuporta sa kanya ngunit tinipon ni Preacher ang mga kalalakihan at nagtanong kung sino ang gustong maiwan sa lugar at mamatay. Nagbabala ang komandante sa lalaki na kung susuko sila sa PLF mawawala nila ang lahat pati na ang kayamanan na pinaglalaban nila pati ang kanilang pamilya. Ngunit isa-isa ang bawat sundalo maliban kay Ago ay inihayag na aalis na sila. At sa huling pagsuway itinutok ni Preacher ang kanyang baril sa komandante at nagbanta na papatayin siya at napagtanto na wala na itong bala. At doon humarap si Ago sa komandante at itinaas ang kanyang baril habang hinamon nito ang bata na iputok nito ang baril. Ibinaba ni Ago ang kanyang baril at tumanggi na kumilos at nang tanungin kung plano nito na sumuko sa PLF tahimik na tumugon si Ago ng oo. Ang pagkadismaya ay bumalot sa mukha ng komandante at sumumpa ito na kapag muli siyang nakabawi ay tatawagin niya ang mga ito ngunit ang mga salita niya ay hindi pinansin. At isa-isa ang mga sundalo ay inabandona siya kasama si Ago hanggang sa maiwan ito ng mag-isa sa lugar. Ang NDF ay nagmarcha patungo sa kampo ng PLF at sumuko habang inutusan silang ibaba ang kanilang baril. At sa gabi ang mga sumuko na rebelde ay hinanapan ng mga nakatagong armas bago sila dinala papalayo ng binabantayan. Nagising si Ago at nakita ang kanyang sarili sa isang komportableng dormitoryo kung saan naglalaro ang mga bata sa labas na parang hindi umiiral ang digmaan sa lugar. At sa oras na dumating ang guro lumabas ang mga bata upang salubungin sila at kalaunan nagtanong ang guro ni Ago kung kamusta ba siya. Nanatiling tahimik si Ago ngunit sa loob nakaramdam ito ng kaunting kaginhawaan dahil alam nitong magtatagal pa siya sa lugar. Gayunpaman patuloy pa rin siyang kinukutya ng nakaraan at binabangungot ito sa gabi at pati ang pagkain ay bumabagabag sa kanyang katawan. At isang gabi sumiklab ang kaguluhan sa mga dating NDF at umaawit ng mga awit pangdigmaan upang maibsan ang nararamdaman nilang sakit. At nang sinubukan silang pakalmein ng isang staff nagalit si Preacher at inakusahan ito ng panglalason sa pagkain dahil malinaw na ang UN ay walang mabuting gagawin kundi palihim silang masabutahe. Iginiit nito na hindi pa tapos ang digmaan at inangkin na ang kanilang bansa ay kailangan pa rin ng mga mandirigma na katulad nila.
At isang gabi sinubukan ni Preacher na hikayatin si Agu at ang iba pa na bumalik sa digmaan ngunit mabilis silang tumanggi dahil ayaw na nilang bumalik sa nakakakilabot na naranasan nila. At samantala isa pang batang lalaki na si Randy ay piniling sumunod kay Preacher at sa sumunod na umaga umupo si Agu para sa isang therapy session kasama ang kanyang guro na si Amy. At hindi komportable sa kanyang tingin hiniling nito na tumigil siya sa pagtitig ngunit pinaliwanag ng guro na ito lamang ang paraan para makapag-usap sila ng normal. Nainis si Agu sa kanya at dahil namuhay ito sa digmaan wala itong alam tungkol sa mga ganitong bagay. Marahan na nagtanong si Amy kay Agu kung ano ang nasa isipan nito at sinabi nito na iniisip niya ang kanyang kinabukasan. Inamin ni Agu na nakagawa ito ng mga hindi magandang bagay at nasaksihan ang mga nakakakilabot na bagay ngunit ngayon ang nais niya ay pagkakataon para maging masaya. At hindi nagtagal isang maliit na himala ang naganap at sa unang pagkakataon hinayaan ni Agu ang kanyang sarili na muling maging isang bata kung saan tumakbo ito sa dalampasigan at nakipaglaro na malayo sa anino ng digmaan. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap. Love you all.